Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi sa lahat. Narito po tayo sa isa na namang episode ng paborito ninyong programa, ang Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla, at ako ang inyong lingkod, ang sawsawera ng bayan, Bibet Orteza. Siyempre, kasama pa rin natin ang talagang abogado at hindi talagang sumasawsaw lang yun. Ako yung sumasawsaw lang. Pero siya, talagang abogada at talagang abogada de Campanilla. Sa apelido pa lang, gets nyo na. Attorney PG Galang. Ay, thank you, Ma'am Bibet. Bibet Ano, only. ma'am? Bibet Ano, only. Ay, huwag tayong magalit kasi tinan niyo ating set. Ang ganda. It's already Pasko na. Christmas. ma'am. Pasko na, di ba? Oo nga. Actually, nung birth pa lang, nagsimula na yan. Pero ngayon pa lang na-receive ng memo ng abogado na mag-Christmas decor na tayo. Maraming salamat sa introduction. At hello po sa lahat na manunood sa atin ngayon sa TVUP, sa Facebook Live, at saka sa YouTube. Hello po sa inyo at Merry Christmas. Di ba? Maaga pa nga lang. Di ba? Ikaw, nung Pasko ka, what was the thing that you looked forward to most of all? Pag Pasko, yung fruitcake. Malingid sa lahat. Yung iba, hate ang fruitcake, but ako, I love fruitcake. Tsaka, syempre, makikita ko lahat ng mga pinsan ko. Minsan ko lang sila makita. Pero yan, pag Pasko, ayan. Actually, always family. Sarap. Pero fruitcake. Pasko, talaga. At ako naman, ang nalulungkot ako, naalala ko nung Pasko, nung bata pa ako, kasi ang birthday ko, December Ay, matipid! December 11. So, yung aking regalong, yung mga kapatid ko, pagka December, may yung sapatos nila in 1 year, dalawang pares. Isa para sa birthday nila, isa para sa Pasko. Ako, Pasko na at saka birthday, isang sapatos lang. Pero dapat naman siguro yung sapatos niya yung mas mahal. Hindi Hindi rin? Ay, unfair! Panganay ako Ay, kailangan, talagang, kung ano lang ang nandyan, yun ang pwede. Actually, I can relate. Kasi ang birthday ko, February 14. Kaya pag ako, iisa na lang yun, ako yung nagka-boyfriend at ngayon naging asawa ko na. Matipid rin. Sabi ko, kailangan doble ang presyo, ha? Kasi nga, February 14, ayaw, hindi kita pakakawalan dyan, walang patawad. Diba? Pero hindi, ngayon, we're so happy na umabot tayo ng Pasko after this crazy year, no? Yeah, it was really, really a crazy year. The people that we loved and people who were friends and they just left and then ay nako. Pero hindi, happy naman muna tayo at ngayon nandito tayo ngayon para sana lumigaya kayo pag nasagot namin ng mga tanong nyo, di ba? Ay kasi dito sa ating programa kailangan talaga namang meron tayong alam na kahit konti man lang tungkol sa batas, no? Para malaman nila ano ba 'to si Attorney PG, totoo ba ang sinasabi nito, anong bobola lang ito, nang-i-steer lang ba ito? But no, important talaga na meron tayong alam sa batas para sa ating mga personal na buhay, para malaman natin kung dinedenggoy ba ako nitong kapitbahay ko, yung mga little bits and pieces of this and that, dahil importante ang meron kang alam sa batas, dahil kung wala kang alam sa batas, ang makukuha mo butas. Ay! Tunay ka dyan, tunay. Actually, I really love this program because nga, yung mga tanong dito, yung mga sa simpleng buhay hindi lang yung mga complicated, yung mga talagang pang-araw-araw. And I love answering those. So, sa mga gusto magsabi ng mga katanungan nyo sa amin, huwag kayong mag-atubiling tumawag or mag-text man lamang sa amin. At para sa mga Globe users, you can use these numbers 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Pwede na kayo mag-iwan ng message sa amin sa Facebook kung gusto nyo.
Diba? Talagang na-memorize mo na. Ay, Diyos ko, actually, achievement sa akin yan. Achievement, unlock. Na-memorize ko na finally. Kasi dati, yung first 3 digits lang nasasabi mo, tapos medyo yung mata mo mag-wonder na para habulin yung... Pero ngayon hindi na. Gets niya na. Okay, so, meron na tayong first text-in question, no? Ito ay galing kay Melvin, 30 years old, sa Taguig siya nakatira. Okay? Hello, attorney. Hello rin, Melvin. Ang wife ko ay nagsimula na sa bago niyang trabaho sa finance company. May 2 contract siya. Ha? Yung una, standard offer na nagsasabing probationary siya for 6 months at yung pangalawang contract niya, separate paper na nagsasabi naman na kung mag-resign siya before 6 months, kailangan niyang bayaran ang kumpanya ng 15,000 pesos. Sabi ng company, para daw i-reimburse ang training venue at free food. Legal daw yun. Legal nga ba yun? Sa tingin ko kasi, di ba, under labor code, tanong itong si Melvin, tingin ko under labor code, bawal yung penalty sa resignation at dapat supported by actual cost receipts ang training bond na yan. Maganda yung tanong ni Melvin. Actually, alam nyo, okay, ang employer, okay, kung ikaw ay bagong salta minsan sa trabaho, normal yung merong probationary period. Okay. Ang probationary period is not to exceed 6 months under the labor code. So, at tama yung ginawa ng employer ng asawa mo, Melvin, dahil ang probationary period usually is covered by a contract, which will state na ito yung probationary period. 6 months is the maximum, pero pwedeng mas paiksi yun kung mas mabait yung employer ng asawa mo. Tapos nun, aside from that, is yung mga standard na kailangan na malampasan niya as employee bago siya gawing regular. So, yun ang una. So, tama yun. Yung pangalawa, hiwalay, is yung magsasauli siya ng 15,000. Actually, normal rin yan. Nangyayari yan. Ang tawag dyan ay yung training bond or minsan ganon na. Kasi paano kung ikaw ay tinitrain ka nga for 6 months, probationary, gagastos yung employer para sa'yo at tuturuan ka minsan at minsan meron silang gastusin doon. At kung biglang mag-resign, kasi ang magiging mangyari naman ay kung mag-resign Kung mag-resign, kailangan mo isaole yung tinrain, yung gastos nila para sa'yo. That is allowed under the labor code. That is allowed under our rules. However, dapat nga meron siyang sariling kasulatan at merong clear na kung ano man yung napag-usapan terms, kumbaga kung paano mangyayari yon. So, kunyari, hindi siya penalty sa resignation kasi you're not penalized by the resignation, but it's actually a contract between the employer and your wife na ganun talaga na magsusuole kung magre-resign siya. Pero kung malampasan naman na yung probationary period, wala nang saulian. Wala nang saulian. Wala nang saulian. Kung ibig sabihin, kunyari naging regular na at lalampasan na yung probationary period, forget nyo na yung 15,000. Ano na yan na, kumbaga, hindi na yung masisingil sa asawa mo. Pero kailangan pa rin ibigay bago magsimula. Yes, so it has to be clear na gano'n ang mangyayari. Kasi kesa na, kung hindi yan kung kunyari, yung 15,000 na pagsasaole ay sinabi lang noong after 2 months. Okay. Ay, hindi pwede yun. Kailangan simula at kailangan nag-agree ka kasi. Right from the start. Right from the start. It has Right to from be the clear start. na, okay. Gets. So, pwede yun. So, congratulations, magbutihin ng asawa mo sana ang trabaho niya, sana maging regular siya para hindi na problema yung 15,000 at hindi siya mag-resign. Sana mabait ito kanya mga employer para hindi siya mag-resign. Yes. At ngayon, meron tayong caller on standby. Doon po siya sa lupa na na kung saan naging sikat ngayon sa... I know! Di ba? Oo nga. Actually, napanood yun na ba? Quezon, yeah. Ako not yet. Gusto kong panoorin. Maganda raw. Yeah, I liked it. Uh-oh. I liked it because I saw us there. Bits and pieces of being Filipino. Yes. You see yourself in the movie. And I appreciated it na talagang may mga ganong realidad na kailangan nating
kailangan nating harapin. Nagagalit nga lang yung mga kamag-anak, ng ibang kamag-anak. Pero alam nyo, sabi naman nila, malinaw naman before the start of the movie that it parang based on the life of Quezon lang, but not exactly a pure historical work, which is allowed, I think, artistically. So, and I'm looking forward to watching it. Kasi parang trilogy yan, di ba? Yung kay Goyo, and then yung kay General Luna, and then this is the last one. The first two I've watched already. So ito Kaya papanood kailangan ko. talaga, Well, anyway, si Che, naghihintay. Hi, Che! Che, buti Magandang araw po. Hi, Che, buti na lang at ang pangalan pagkakabigat nitong ni Attorney PG Che, hindi Che. Kasi pag Che, galit. Che, anong magagawa namin para sa'yo? Nireklamo po kasi ako ng cyber libel. Pinanireklamo ka ng? Ng, ng cyber libel. Sino nagreklamo? Parang kawat po siya dati. Katrabaho mo dati. Okay. Opo. And then? Paano mo reklamo? As in, ay, nawala. Nasa na po. Nasa fiscal na po. May nagbi-beep, Che. Prosecutor. Okay na. Okay. So, nasaan siya ngayon? Nasa fiscal's office na kayo? Opo, nasa prosecutor po. Okay. And then, ano pang... Tatanong po sa mga kung kahit wala po bang pinangalanan or hindi po siya nailarawan, cyber libel po ba yun? That's a good question. Actually, pwede kung identifiable yung tinutukoy doon sa mga post na siya yon, kahit na hindi pinangalanan, pero malalaman mong ito yung tinutukoy itong taong to at siya, ay pwedeng magkaso yung taong yon. Ngayon, depensa na lang yon, di ba, Che? Yeah. Depensa mo na lang yun na hindi siya yung tinutukoy mo. May abogado ka na ba, Che? Meron po kaming sa PAW po. Well, tandaan mo na ang cyber libel, much like any case for libel, ang isa sa mga depensa ay katotohanan. So, kung nakapag-submit ka na ba ng counter affidavit? Hindi pa. Hindi pa po kasi nire-request pa lang po kami sa next hearing. November 19. Ayun. So, ikwento mo lang sa abogado mo at kung ano yung mga, alam na ng abogado mo kung ano ang magiging depensa dyan, pero isang mga depensa dyan ay ang katotohanan. Pangalawa, ay kung hindi naman talaga siya tinutukoy mo, sabihin mo na rin na hindi siya yung tinutukoy mo. Kung ikaw ba talaga kung ang ginagamit ay yung mga ano bang ginawa? Ano bang, Facebook post ba? Or nag-text ka ba? Group chat po siya. Group chat. Bali, adik po kami yung pinasukan niya. Pero wala kang pinangalanan doon. Wala po. Well, then... Tanong mo rin na rin sa kanya, what made you think na ikaw yung tinutukoy? Magkaibigan ba kayo nung sa'yo, yung nagkaso sa'yo? Parang may pagkakaibigan din po noon. Ex-BFF. Hindi, magka-work sila. Kaya lang inaano ko kung magkaibigan sila. Pero sabi usually niya yung mga noon, ganito, kung hindi naman ganun kaseryoso yan baka pwede pa kayo magkabati at maiurong na yung kaso. Kasi kung mga ganyan, di ba, kung group chat, at sana magkabati na lang kayo. Nakausap mo na ba siya? Nung unang mediation po, nakaharap namin siya kasi wala pong fiscal. Nagsabi na po kami sa kanya na hingi na lang din po kami ng tawad kung may hindi po nakaintindihan. Ang sabi po niya, isipin niya? Hindi po, kailangan daw po may harap na fiscal. Hindi po pwedeng kami-kami lang. Actually, maganda rin yon kasi kung may kaharap na fiscal at kung tanggapin niya yung inyong apology, ay recorded at tapos na ang kaso. Yeah. That's kasi hindi mo na mababawi yun kung ikaw nasa harap ng fiscal. Siguro gusto niya marinig sa harap ng fiscal na ikay humihingi ng dispensa. Although I must warn you, Chen, na if you ask for forgiveness, it's an admission na ikaw talaga na siya talaga yung tinutukoy mo. So you better ask your lawyer if that is wise to do.
Ayun po, kaso yung mga ilang araw po, nag-text na naman siya na di daw niya po kami titigilan, kakasuhan daw talaga po kami, makukulong daw kami, doon kami magpapasko sa kulungan. Ay, wag mo na lang pansinin yung mga text niya kasi nakasampa na naman yan sa prosecutor's office eh. So, nandun na yung kapalaran niya at nyo. At wala na siya magagawa. In fact, if she keeps on harassing you, pwedeng siya pa yung makasuhan dyan. So, better not na wag mo na lang munang pansinin, pagbigyan mo muna yan dahil nga nagkakaso siya. Pero kung pagpatuloy niya yan, i-record mo lang lahat ng mga threats niya. That's my advice. Okay. Pwede pa po magtanong, attorney? Oh, sure. Magkano po yung bail sa kasing cyber? Ay, hindi ko memorize. Pero meron yan sa meron niyang schedule sa korte. Pero yung bail, alam mo, matagal pa yan, ha? Kasi pag magkaka-bail ka lang kung masabihin ng fiscal na there is a reasonable certainty of conviction at probable cause. So, ikaw nga at there is a crime that is committed. So, pagkatapos pa yan ng hearings nyo. Can you give us an idea, attorney, in time frame? Yeah. Usually, it's around meron na silang mga palugid actually na sinet na ng DOJ at ng Supreme Court na matapos ang mga ganyan na 60 to 90 days. So, you still have time. Okay. Tama-tama ngayon, magpapasko na, di ba? Baka naman maging mas mapagpatawad ang mga tao pag Pasko. I'm hoping na yun na lang ang mangyari. Opo. Wala na, Che? Meron po attorney. Sige, lubusin mo habang nandito pa kami. Kung maakyat po sa yung kaso sa court po, mawawaran po ba kami agad? Actually, yes. Pag nagkaroon ng information, a warrant of arrest will immediately issue. But, tama yung tanong mo kanina about yung piyansa. Libel is bailable. So, pagkakuha nyo nung warrant of arrest, punta lang agad kayo sa korte at mag-file lang kayo ng bail. At hindi kayo makukulong pag ganoon. Yun lang po, attorney. Okay, Che. Good luck. Good luck. Che. Okay. Next question. Ang hirap naman nag-aaway magkaibigan. Oo. Ay, halin sa Bacolod ang question niya. Translate ko ba in Ilonggo? Ay, baka hindi ako makasagot. Si Paulo ito, 33 years old from Bacolod. Apektado kami ng husto ng typhoon, back to zero kami. Ay, kawawa naman. Nakahanap kami ng room na 3,500 monthly. Nagbayad na kami ng deposit at advance through GCash, bali around 8,000 total na lahat. Pagdating namin, kinansela namin yung kwarto kasi unsafe. Walang sariling CR, fire exit, proper ventilation, at walang kitchen. Ano yung dapat namin gawin para ma-recover yung pera o maprotektahan yung rights namin? Kawawa naman tong pamilya. Nagpakwarto, Oo nga, kawawa naman. Sana okay na kayo. Pero okay, anong dapat na gawin? Pwede yung ma-refund yung inyong binayad na. Okay. Because under the Civil Code, yung covering lease, ang lessor, at least ay merong duty and obligation na yung pinapaupo naman niya ay livable. So if it is unlivable, meaning it is not safe, it is not safe to reside there. It will cause you harm. And definitely kung walang fire exit, it is unlivable. Walang proper ventilation, wala nang fire exit, wala pang kusina. Okay na naman yung walang kusina kung if your room for rent lang naman, 'di ba? Walang kusina. Pero kung ang usapan nyo ay may kusina at ganyan, at it is technically unlivable and unsafe, then a full refund is in order. Hindi ko ma-picture yung kwarto eh. Yung kwarto lang daw na pinaupahan, wala daw CR. Walang kusina. Parang kahon lang talaga siya. Anong meron doon? Kaya paano mo pinaupahan?
Hindi ko rin maintindihan kung baka pwede rin yan parang falsely advertised. Kasi paano ka naman siya papayag Oo na nga. 3.5? Oo. Di ba? Medyo sa probinsya, malaki-laking amount na Correct, yan correct. na you would expect na medyo maganda-ganda naman yung facilities. So, pwede yan, bawiin nyo na lang yung naibayad nyo. Hindi nila pwedeng sabihin na forfeited yan. Yeah. Kasi, ang hirap talaga. Oo, wag na kayong tumira dyan. Maghanap kayo ng iba. Galing lang kayo sa Bagyo. Makasadlak pa kayo kung magka-problema pa dyan. Sunog wala kayong magagawa rin doon, di ba? Wala kang tatakbo. Paano kung natutulog at nabagsakan ka ng butikisa, no? Ang gagawin mo? Hindi naman. Oo nga. Pero tama yun. Ako, Diyos ko, takot-takot pa naman ako sa mga butike at saka sa mga gumagapag sa mga sa mga kisame. Mga nightmare. Okay. Mula naman doon sa lupain ng tatay ni Bebet Ortesa na Bacolod, tayo ay pupunta naman sa lupain ng tatay ni sa lupain ni Vico Soto. Ay, my favorite mayor. Yeah. Pogi. Si Carl, 31 years old from Pasig City. Attorney, may kakilala ako na nagmamay-ari ng peke na PWD card. Pwede ba siyang kasuhan? Of course. Pwede siyang kasuhan. It is actually, kung pwede nating i-come up yung penalties dyan. Pero yes, it is a criminal offense na gumamit ng peking PWD card. Actually, mo ngayon, madami nagreklamo ng mga establishments na gumagamit ng peking PWD card. Diyos ko, 20%. Actually, kung senior, okay. Diba? Malalaman mo naman yan dahil may mga ibang IDs. Pero ang PWD, minsan yung mga ibang kampansanang hindi mo nakikita pero nai-issuehan sila. Hindi ko alam kung paano sila nai-issuehan ng PWD card or ano, pero kung peke. Kasi 20%, malaking bagay. Pero huwag naman natin mameke. Kawawa yung mga establishments, di ba? Kawawa yung mga establishments at kawawa yung mga talagang PWD. Na kailangan makinabang doon sa ano na yun. O yan, tinan mo. Imprisonment, ito, nakalagay na dito, under the Republic Act 9442, which amended the Magna Carta for PWDs, may kulong yan at meron ka pang penalties. Oo. So, wag natin gagawin yan. Para sa mga tunay na mga PWDs, dapat lang yun. Diba? At ang laki, 50,000 to 100,000. Tapos ang imprisonment pa hanggang 2 taon. 6 months. Malaking bagay na Ako kung ako lang ayokong gumamit ng PWD kasi ibig sabihin meron kang talagang disability, di ba? Oo. Diba? At saka pero actually, like yung mga may cancer, yung mga cancer patients, considered PWD. Yes. So talagang tandaan nyo lang na pag nameke kayo ng mga ganyang mga PWD cards sa ganyan, you are taking the right away from other people na kailangan tulungan ng ano. Oo, kasi parang ang dami na nagreklamo mga establishments at tanggalin na yung benefits for PWD because of this Diba? If this gains traction because of people who actually use fake PWD, kawawa naman talaga yung mga nangangailangan talaga noon, di ba? Kaya maawa kayo kay Santa Claus. Huwag niyong pahirapan lalo ang kanyang ang kanyang buhay. Oo nga. At saka yung mga elves. Yung mga nag-text po, nag-comment sa aming Facebook page, abangan po ninyo ang mga susunod na episode at baka ang mga tanong nyo na ang aming mapag-usapan. Okay. Thank you also for the viewers who are watching us on YouTube Live at saka doon sa mga nag-text at tumawag sa atin. Saka abangan niyo ulit kami sa susunod na episode para sa pagsagot ng mga tanungan at legal at usaping batas. Ayan. At ako po si Bebet Ortesa. Ako ang sawsawera ng bayan. At ako ay inyong abogada de Campanilla, si Attorney PG. Thank you. Merry Christmas. Bye.